Hello guys, good day. So this time guys, meron naman akong i-share sa inyo, no? Ito ay tungkol sa pagpalit ng impeller doon sa ating rescue boat. So, i-share ko sa inyo guys the procedure how to pull out and to replace the impeller in our rescue boat engine, no? Paano ba magpalit? So, doon sa mga naka-experience na madali lang naman. So ngayon guys, i-share ko sa inyo para meron kayong idea o paano kayo magpalit ng impeller ng rescue boat. Actually, ito guys, pag hindi nyo alam, mahirap magpalit. Pero kung mayroon na kayong idea, madali lang magpalit kasi alam na ninyo kung ano yung tatanggalin, kung ano yung dapat tanggalin bago tayo mag palit ng impeller. Ito guys, yung pinag-usapan nating impeller, hindi ito impeller ng rescue boat natin. Ito ay rubber impeller na nagbibigay ng cooling doon sa engine ng rescue boat natin. So ito yung papalitan natin guys. Itong rubber impeller na naka-attach doon sa shaft ng rescue boat engine natin. So ito ngayon guys, yung isi-share ko sa inyo para ito para sa mga kapwa ko engineers, mga Filipino engineers na wala pang experience paano magpalit ng impeller. So ito na guys, no? Antabayanan nyo, i-witness ninyo kung paano kami magpalit ng impeller. By the way guys, bakit pala tayo kailangang magpalit ng impeller o yung rubber impeller ng rescue boat? Ano ang dahilan kung bakit magpalit tayo? So ito ngayon yung guys, yung i-share ko sa inyo bakit kailangan namin magpalit ng rubber impeller dahil ito yung napansin namin guys during testing, no? Nawala na yung solid stream ng tubig na paakyat sa engine natin. So ibig sabihin, hindi na siya pwedeng patakbuhin yung engine natin na wala yung cooling water. So kailangan natin magpalit kasi wala nang lumalabas na tubig doon sa outlet na cooling water natin. So ito ngayon yung dahilan kung bakit kami magpalit ng rubber impeller. So guys, nandito tayo ngayon sa rescue boat, no? Mag-prepare tayo as part of our routine na bago dumating yung barko, kailangan naka-prepare yung life-saving appliances tsaka life-saving equipment natin, no? In operational condition. So ngayon guys, mag-testing kami ng engine, no? Para ma-confirm natin kung in good working condition yung life-saving equipment natin. So ito yung routine na ginagawa namin guys. At ito guys, tinitesting namin to every Saturday. Suddenly guys, ngayon yung huling testing namin, wala nang tubig na lumalabas doon sa cooling water outlet, no? Naandar yung engine, no? Naandar siya pero wala na yung tubig na umakyat sa engine. So doon sa side na yan dapat yung may kamay na yan guys, yan diyan lalabas dapat yung solid stream. So ngayon guys, naandar yung engine pero walang lalabas. So it means na may problema yung water impeller natin. So ito ngayon guys, ito yung procedure. Una, tanggalin natin yung link na nakakabit doon sa ilalim ng engine natin. Ayan yung link ngayon guys, dyan nakakonek yung neutral, ahead, and astern natin guys. So i-detach natin yan guys para matanggal natin itong assembly ng propeller ng rescue boat.
kasi nandyan sa logo yung rubber impeller na kailangan natin palitan. Yan guys, tinatanggal na ng trupa yung bolt, no? 4 na bolt lang ang tatanggalin niya guys. Nasa taas yan ng main impeller ng rescue boat natin. So dyan tayo magtanggal para makita natin yung rubber impeller na sa loob. So yan na yung shaft guys. Tanggal na natin yung impeller assembly. So guys, before anything else, let me introduce the man in action. Yung leader ng trupa natin, First Engineer Enrico Oliveros, Fourth Engineer John Ray Orita, and Wiper Romjon. And nothing else, sila lang yung man in action. Si Chief Meloy is yung nakahawak ng camera. So ngayon guys, tinitingnan ng trupa bakit walang tubig na umakyat doon sa engine natin, no? Ni-check up niya kung ano yung main cause. So malalaman natin ito guys kasi yung rubber impeller natin nandun pa sa loob, no? May cover. So ito ngayon guys yung pinapasukan ng shaft natin, nakakabit doon sa propeller ng engine natin kung saan nakakabit yung rubber impeller. So ngayon guys, dadalhin natin sa workshop ang propeller assembly. So ito ngayon guys, tinatanggal na natin yung cover ng rubber impeller natin. Tingnan natin guys kung ano yung problema, kung bakit wala siyang tubig or bakit hindi niya kayang iakyat yung tubig doon sa engine natin. Yan, para makita natin guys yung condition. So tinatanggalan ngayon ni First Engineer yung bolt para makita natin yung rubber impeller na nasa loob ng cover na yan. So ito na guys, malapit na matanggal yung cover. Isang bolt na lang yung natira. So malalaman natin guys. So ito na guys yung rubber impeller natin. Yan. Okay pa naman siya guys, pero maiksi na yung beam, no? Yung palikpik ng rubber impeller natin maiksi na. So ibig sabihin napudpud na yung dulo. So hindi na niya kayang magtulak ng tubig paakyat dun sa engine natin. So kailangan magpalit tayo ng bago nito guys. So yan guys, kinakabit na nila yung bagong rubber impeller. So kailangan natin guys na talian ng plastic strap para matupi natin yung bin ng rubber impeller natin para mailagay natin sa maayos na pagkatupi at mapasok yung cover. Kasi pag hindi natin talian ng plastic strap ito guys, hindi makapasok yung impeller dyan sa cover kasi mas malaki yung bin ng rubber impeller kaysa doon sa cover. So as you can see guys, naipasok na yung impeller doon sa cover. So ibabalik na natin yung mga bolt, no? Para malak natin yung cover. Yan guys, no? 4 lang na bolt yan guys, no? Kabilaan. So ngayon guys, binabalik na ng trupa. Binabalik na ni First Engineer siya ni Fourth Engineer yung bolt na yan para maibalik na natin yung propeller body assembly doon sa rescue boat engine natin. So yan na guys, no? Hinihigpitan na lang. So pagkatapos yan guys, ibalik na natin doon sa taas itong propeller assembly. And make sure guys, no, pag naglagay tayo ng cover doon sa impeller natin, tingnan natin yung lapat niya guys. Dapat lapat na lapat yung cover natin guys para walang singaw yung rubber impeller natin, para pag umikot siya
makakahigop siya ng tubig doon sa drum. Magkakaroon siya ng vacuum. So yan yung importante diyan guys, na kailangan lapat na lapat yung cover natin doon sa surface kung saan nakalapat yung lip ng cover natin. So guys, nandito na tayo. It's time na ibalik na natin yung propeller assembly. So bago tayo balik guys, so make sure na lapat natin ng maayos yung shaft natin. Then ikutin natin yung propeller guys para mapasok yung gear doon sa engine natin, para lalapat yung securing area natin kung saan nakakabit yung 4 na bolt. So yan guys, kinakabit na ng tropa. 2 bolt dito sa kabila at 2 bolt doon sa kabila. So madali lang naman guys, no? Basta alam na natin yung procedure kung paano tayo magpalit. Kasi ang procedure nito guys, kung ano yung huli mong tinanggal, yun din yung una mong ikabit. Kung ano ang una mong tinanggal, yung ang pinakahuling kabit. So pagkatapos nito guys, na na-secure na natin itong sa ibaba, so it's time naman na ikabit naman natin yung link naka-connect doon sa shifting gear natin, doon sa head, neutral, and astern na shifter. So yan ang sunod na gagawin natin guys pagkatapos nitong mahigpitan itong kinakabit natin ngayon na nandito sa baba sa propeller assembly ng rescue boat engine natin. So dyan guys, sa ilalim yung sinisilip ni primero, nandyan yung rod na kailangan natin ibalik pagkatapos nitong ginagawa natin dito sa baba guys. So kailangan natin i-connect na naman yung rod na yan na naka-link doon sa shifter natin. So yan na guys, kinakabit na ni port engineer yung rod na yan na naka-connect doon sa taas. So yan yung pinaka-huli nating kakabit guys pagkatapos ng palit natin ng rubber impeller. So yan na guys, tapos na. Kinakabit na ni port engineer yung wire or yung alambre na lock. Yan, ikabit na niya yung lock. So it's time na i-position na natin yung engine natin guys, no? Ibaba na natin yung engine natin para malagyan na natin ng tubig para matesting natin yung propeller efficiency, kung okay yung suction niya, mayroon ba siyang vacuum or paakyat siya ng tubig doon sa engine natin for cooling. So yan guys, medyo nahirapan silang ibaba kasi sabit yung securing ng engine pag inaangat. So yan na guys, nasa posisyon na yung engine natin. So it's time na maglagay tayo ng drum para malagyan natin ng tubig, and then matesting natin yung engine natin kung makapaakyat na ng tubig yung rubber impeller natin na kinabit. Pero sigurado guys, no, I'm sure na makapaakyat ng tubig ito guys, kasi brand new yung kinabit natin na rubber impeller. So makapal pa yung binya, so siguradong mayroon itong tubig. So yan na guys, medyo marami na yung tubig sa drum. So pwede na tayo magpandar ng engine pagkatapos nito guys, no?
So, yan na guys, no? In position, pinapandar na ni wiper yung engine. So, dalawang hatak, kumandar, kailang namatay. So, sikat atin, no? Yan. Andar na yung engine natin guys. So, at first, wala pang nalabas guys kasi mag-build up pa ng vacuum yung rubber impeller natin. So, mag-wait tayo ng a few seconds para malaman natin kung may nalabas. Ayan na, tumulo na. So, yan na guys, confirm. Mayroon ng nalabas na solid stream. Nandyan sa cooling water outlet natin. So, it means na okay na yung impeller natin. Yan na guys. And then yung engine natin guys, naandar na nasa neutral condition. Yan. So, okay na yung rubber impeller natin guys. So, maganda na kasi mayroon na siyang cooling water para dun sa engine natin. So, thank you guys for watching this video. I hope na nakakuha kayo ng konting ideya kung paano magpalit ng rubber impeller ng ating rescue boat engine. So, good luck and God bless to all of you guys. Have a nice day.